Good morning po sa inyo lahat. Ito po ang aming asong si Kate. Malaki na po ang tiyan niya at first time lang siya manganak. Ang problema po dito ay hindi namin alam kung ano ang exact days ng kanyang pagbubuntis. Nagkamali ako ng exact days ng estimation, kaya di ko sukat akalain na manganganak kinabukasan na kaagad. Normally gigising kami ng madaling araw para ihatid yung anak ko sa sakayan. Pero para may nararinig ako na parang sumisyap doon sa ilalim, akala ko pusa lang, no? Patuloy pa rin itong ngumingiyaw pero hindi ko pinapansin. Akala ko nga na pusa. At ang gagaling ang ingay sa ilalim ng sopa. Kaya agad ko itong pinuntahan. At yumuko ako para hanapin. Nakita ko kung ano yung gumagalo na maliit na yun. At nagulat ako. Tuta na pala yun. Kaya kabado man ng konti ng panahon na yun, kinuha agad yung mga gamit, pati yung mga marker. Kaya lang, kung saan sa tumatakbo itong inahin, to si Kate. Humihingi po ako ng paumanhin dahil pang third baby ang inabot ng aking pagbibideo. Pinunasan, sinaksyon, tinalian ng pusod. Dalawa na kaagad sila. Yung first puppy, babae. Sumunod, pagbalik ko, dalawa na sila, lalaki. At ito naman yung pangatlo. Lalaki ito pangatlo at nilista ko yung panganay, sumunod at ikatlo. Salamat na lang, wala silang problema sa paghinga. Nung ilabas sila ay malusog at masisigla sila. Pero ginamitan pa rin namin ito ng pansaksyon dun sa kanilang mga ilong pati sa bunganga. Baka may mga likido na natitira pa sa bunganga, baka mahirapan sila sa paghinga. Pero okay naman silang tatlo. Kaya inready ko na yung batya at saka higaan at pati lampara para mainitan yung tuta, para ma-incubate. Tinalian na namin ng sinulid ang kanilang mga pusod pero hinihili ito ng ina. Kaya pinabayaan na namin. Naturally, may instinct naman ng mga aso kaya alam na nila ang gagawin nila. Titingnan lang natin, baka may madaganan o kaya baka hindi humihinga. Yun lang dapat ang ating pangalagaan. Kaya importante muna maihiwalay ang aso. Kailangan ng lampara para mainitan sila. At eto habang busy yung ina, ay narito sila muna nag-iintay. Baka kasi may kasunod pa at busy pa yung ina para sa panganganak o baka may lalabas pa. The best way talaga kung saan komportable yung aso sa panganganak, pinababayaan na lang namin. Kaya yun, nasa may sulok siya kaya hindi namin masyadong makita. Doon siya sa bandang sulok na madilim, gusto niya dumanganak kaya pinababayaan namin. Kaya ito siya, pasensya na kayo, medyo madilim. Mukhang manganganak pa siya. Kaya ito yung puppy number 4. Kaya tinandaan na lang namin ang pagkakasunod-sunod nila by gender at saka mga kulay. Kaya importanteng alamin ang panganak ng inyong pet para ito yung pagandaan. Kaya nagkamali ako. Akala ko 1 week after bago siya manganak. Mahirap pala magbantay na nanganganak na aso para ka rin nagbabantay ng nanganganak na tao. Pero naroon pa rin yung excitement lalong-lalo na pag nakikita mo yung mga tuta na masiglang masigla. Kaya sinulat ko na lang sa isang papel ang kanilang kulay, gender, at time of birth. Meron talaga siyang higaan doon sa gilid. Yun talaga kanyang lugar kung saan siya manganganak. Pero doon siya komportable sa may sulok kaya hindi namin siya ginalaw. Ayan, busy si Kate sa sulok. Kaya ito yung puppy number 4. Lumabas na. At yun yung umbilical cord niya. Kaya ito yung nilipat na kagad namin sa batya. Kaya ginunting ko na yung umbilical cord. Ang placenta minsan kinakain na lang ng ina yun. Kaya ang gagawin natin, pupunasan natin tuwalya at tatalian ng sinulid yung kanyang umbilical cord. Kaya tutuyuin na lang natin ito. Pag bagong pangalak pa lang ang mga tuta ay basang-basa ito, kailangan ito punasan, kumuha ng tuwalya, paihiran ng buong katawan hanggang sa matuyo, gumamit ng rubber suction. Ito yung rubber suction, napaka-importante para makahinga ng maayos ang mga tuta. Itong tatlo na rubber suction na to. At pati na rin yung ilong, bunganga, para clear yung kanilang paghinga at wala silang maging problema. Madali lang pong magpaanak ng aso. Narito lang tayo para support lang sa kanila. Pero automatic, alam na nila ang gagawin nila. Guide lang tayo at baka may madaganan nga, yun nga. At saka, merong hindi huminga. Yun ang pinaka-problema lang. Yung makita ko yung first baby, nalalamig. Kasi wala siyang latag eh. Dapat talaga may latag. Eh, doon din na ng ina. Kaya yun. At nailipat agad. Buti na lang itong pupping ito, itong mga puppies ay masisigla. Wala silang paghihirap sa paghinga. Kaya nagpapasalamat na okay naman silang lahat. Iba't iba nga pala ang mga karakteristik ng mga inahin. Mayroong masungit at may mabait. Pero pag masungit ito, huwag mo kagad basta hahawakan. Kasi ang mga inahin aso, kapag bagong panganak, overprotective yan. Kaya iniisip ng mga aso kapag lumalapit sa kanya, threat sa kanya.
akala aagawin yung mga tuta niya. Kaya ito na po yung malusog na tuta, 4 na chocolate brown na tuta, pero meron din silang kakaibang kulay kaya madali silang matandaan. Meron silang bahid-bahid na kulay puti at saka medyo bahid ng kulay itim. Ito ho yung pinakamainam kapag manganganak ang inyong aso, ihiwalay na yung bagong panganak na tuta para makapag-focus yung ina sa panganganak. Kung halimbawa na experience mo na lumabas ang tuta na hindi humihinga, ang una mong gagawin dito ay kukunin nyo yung suction, yung rubber, pisain nyo yan. Pipisain nyo muna yung pinakabilog niya at saka nyo tututok sa ilong para lumabas yung mga liquid. Maaring nababarahan ang kanyang daluyan doon sa pinaka nasal passage niya. Tsaka yung dito sa pinakabunganga niya. At saka iano nyo ng konti, ganito, para bumagsak yung liquid o kaya bumaba. Baka naman nasa bandang loob pa. Ayan, tsaka nyo gamitan uli ng suction. Kung hindi man, hagur-hagurin nyo yung pinaka katawan niya. Ayan, para kabilaan. In case na hindi pa siya humihinga. Kapag hindi pa rin talaga humihinga, ang gawin ninyo, hipan nyo na yung pinakabunganga sa pamamagitan ng bibig mo. At kung hindi pa rin, hagurin pa rin ang hagurin at hipan ang hipan. Yun ang pinaka last resort mo. So ito na yung inahin si Katie. Mukhang manganganak pa siya, nasa sulok. At parang may ginagalaw pa siya dun sa bandang puwet niya, sa bandang ilalim. At parang may lumalabas pa rin sa kanya. Kaya narito lang kami para gabayan siya. Ito na siguro yung pinakahuling bahagi ng kanyang panganak, kaya medyo matagal. Hindi siya mapakali, hindi namin alam kung anong gagawin niya. Hindi namin alam kung ilalapit namin sa kanya yung mga tuta para padidehin. Kasi parang hinahanap na siya. Narinig namin yung ungol ng mga maliliit na tuta. At parang hinahanap siya. Buti na lang merong yung lamp para mainitan sila at para ma-relax yung mga tuta. Para ma-incubate. Para hindi malamig yung kanilang katawan. Kasi pag mga maliliit pa yung mga tuta, kailangan nila mainitan talaga. Naturally. Kasi pag iiwanan lang na walang ina, mamamatay dahil either mamamatay sa gutom o kaya dun sa lamig. Dahil mura pa yung kanilang mga katawan, kailangan pa talaga ng init ng ina para din sa iba't ibang hayop na kailangan din talagang kalingain pa. Buti na lang madaling manganak tong aso ito, pero may mga case na mahirap manganak ang aso, yung tinatawag na maliit yung sipit-sipitan, sa kadahilanan baka malaki ang kanilang baby or puppy. Siguro baka ito yung naiko-crossbreed sa malaking aso, o kaya marami silang iba't ibang klase ng aso sa bahay. In case na ganun ang mangyari sa aso, ay dapat ay pumunta na kaagad kayo sa pinakamalapit na veterinarian or vet clinic para malapatan kaagad ng kaukulang aksyon. So far, 4 na po ang ating tuta. Puppy number 1, puppy number 2, puppy number 3, at puppy number 4. Halos pare-pareho lang ang kanilang kulay, pero may bahid-bahid lang na itim at saka puti. Meron namang case na naiwanan mo yung aso. Pagbalik mo, may mga anak na. Katulad ng mga aso namin noon, nung mga askal na aso namin. Pagbalik ko, marami na. Kasi sila na bahala doon. Alam na nila gagawin nila. Kaya ganoon din sa mga breed na asong ganito. Kaya habang buntis pa lang ang aso, dapat lagi itong busog at hindi nauuhaw. Kumpleto lahat ito sa pagkain, pati na rin sa tubig. Para pag nanganak siya, hindi siya masyadong stress. O kaya, haggard na haggard ang dating. So, ito na po yung panglima nating puppy. Ito na. Mukhang abala na si Kate pa sa kanyang panglimang baby. Kaya ito, inaabangan po natin na ang baby ni Kate. Naroon po siya sa sulok. Kaya ito ang ating puppy number 5. Ang oras po ngayon ay alas 5 pasado na. Kaya nagliliwanag na. At habang nagliliwanag na, ito yata ang pinakahuling anak ni Kate sa kanyang mga puppy. Kaya ito na, parang may lumalabas doon kay Kate sa ilalim. Kaya pala para siyang natitigilan pa at para siyang tulala, nakatingin siyang malayo. Yung pala pinakikiramdaman niya yung sarili niya na parang may lalabas pa. Kaya yun, may lumabas nga. At ang ginawa namin ay kinuha namin to kaagad at dinala namin sa labas habang may umbilical cord pa. Ginunting namin doon sa placenta. At yung placenta, minsan kinakain na ng aso yun. At ito yung umbilical cord, tatalian namin ito na sinulid, dadali namin dito sa batya na may lampara para sila mainitan habang iniintay nila ang kanilang mama. Kaya ito, papahiram po namin ng tuwalya yung tuta number 5
at gamitan ng suction para matanggal yung mga liquid, yung mga sobrang liquid sa ilong at pati sa bunganga, para gumanda kaagad ang kanilang pakiramdam at bumuti ang kanilang paghinga. Kaya ito, bali 5 na po ang puppy ni Kate. Ang kulay niya halos brown lahat, chocolate brown or light brown na may halong itim, pero hindi sila pare-pareho. May kakaiba talaga silang kulay na kakaiba sa lahat. Kaya kilala na namin ang panganay, yung sumunod si kuya at saka si ate, at ang pinakahuli ay si bunso. Matapos matalian na sinulid sa pusod itong bunso at saka namin pinunasan. Pagkatapos mapunasan at kailangan ilagay na dito sa artificial incubator nila sa batya para makapagpahinga sandali, dahil si Katie na kanilang ina ay nahihirapan pa, medyo kakalabas lang, nagpapahinga, wala pang panahon para lumapit sa kanila. Kaya itong anak ko ay naka-order nung goat milk, kaya pilit niyang pinadede itong tuta. Sabi ko meron namang natural breast milk ang ina, pero ayaw pa rin niyang pumayag, kaya pinagbigyan ko na, dahil first time lang nilang na-experience na makakita ng nanganganak na aso, dito pa sa paborito nilang aso na si Katie. At ang ama naman nila na inaakala namin baog ay yung aso naming si Jungkook na isang Shih Tzu na laging pinopormahan itong aso naming si Kate. Sa huli, nagtagumpay siya. Kaya itong ina nila ay medyo light brown ang kulay, pero ang tatay nila ay black, kaya ito lumabas chocolate brown. Maganda ang kulay niya. Ang kulay ng nanay nila ay light brown na may parang konting black na halo, kaya ito lumabas sa kanila chocolate brown. Maganda ang kulay. Kaya pag manganganak na ang inyong pet, i-ready nyo na ang kailangan niyang mga gamit para laging ready. Napakadaming online na ma-orderan. Nandyan ang Shopee, nandyan din ang Lazada. So ito nga pala yung kanilang ama habang nakatingin dito sa medyo malayo na ama nilang Shih Tzu na si Jungkook. Kaya para siyang natatakot at ayaw pa niyang lumapit. Kaya hayan siya sa malayo, nakamasid, at amin siya nire-relax at pinapayapa. Kaya ang ginawa namin, chinek kaagad namin ang pinakapusod nila, baka ma-infection. Kaya okay naman lahat. Nalinis na ito ni Kate at ilang minuto lang parang natutuyo na kaagad sila. Kaya ito si Kate bumalik na sa kanyang mga puppies at may lakas na para sila'y harapin at asikasuhin. Kaya dumagsa ang kanyang mga fans, lalo yung tita niya na nasa ibayong dagat. Nag-overseas call pa para makita lang ang kanyang favorite pet na si Kate. Kaya dali-daling bumalik si Kate upang linisin ang mga pusod nito. Chinecheck niya yung mga pusod at sa tingin ko okay naman lahat. At pwesto na yung kanilang ina para padidehin ang kanyang mga anak. Naghahanap lang siya ng magandang pwesto. Kaya inilipat na namin yung lampara dun sa kanyang kahon na dapat talagay sa kanya. Kaya yun, lumapit lang siya. Kaya binuhat na namin ang kanyang ina para mapalapit agad dito sa nagugutom na niya mga puppies. Mukhang naninibago pa siya sa kanyang higaan. Kaya nga ito, may nakasapin pang short na butas ng anak ko dahil swerte raw yan pagka nahigaan ng mga tutang bagong panganak. Ewan ko kung bakit. Finally, nakahiga na si Kate, nakapwesto na maayos, at nakapwesto na itong mga chikiting. Habang tinatawag ko si Kate, pansin ko na napapagod ito. Nakayuko na siya at parang talagang hirap na hirap siya sa kanyang naranasan. Pero at least nakaraos. At sana, ganun din ang magiging panganganak ng aso nyo para mas exciting. Kaya, hanggang sa muli po, ito po si Mr. Rene po na nagsasabing good luck po sa panganganak ng inyong mga pet. Sana po'y maging maayos ang lahat at may anak at mailabas ng maayos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Like and subscribe. Salamat. Kaya Kate, magpaalam ka na sa kanila. Huwag ka naman yuyuko-yuko dyan. Tingin ka naman sa kanila. Yun, dito. Yun. Alright. Hello. Yes.